Gandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shout out kay Henry Swan at shout out kay Jay Ilacas. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Kabanata 3056 hanggang 3060 na po. Ngunit sa sorpresa ni Aaron, hindi masyadong nag-isip si Shijing. Sa halip, may napakasayang ngiti sa kanyang mukha. Ma, sa tingin mo hindi talaga ako nagkakagusto sa mga lalaki. Sinabi ni Aaron itim na mukha. Magkakaroon ng ganitong uri ng reaksyon si Shijing, ang tanging posibilidad ay hindi niya naiintindihan ang oryentasyong sexual ni Aaron. Paano naman? Hindi iniisip ni nanay. Tara na at kilalanin natin ang mga dating kaklase ni nanay. Kinuha ni Shijing ang kamay ni Aaron at sinabi. Walang magawa si Aaron. Tinanggihan lang niya ang ilang kabaitan ng mga babae. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganoong hindi pagkakaunawaan. Ang Shanshui Court, ang pinakamababang consumption banquet hall ng Longho Manor, ay isa ring banquet hall na pipiliin ng maraming tao na walang sapat na lakas ng ekonomiya ngunit kailangang maging mataba. Sa malayo, nakita ng Aaron ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may malaking tiyan, at maging ang ilang mga palatandaan ng pagkakalbo. Nakatayo sa gate ng Shanshui Court, may isang babaeng nakasuot ng masikip na palda, nakadamit na parang munting asawa. Ma, hindi ba siya ang dati mong monitor? Hindi maiwasang magtanong ni Han Sanchen, na nakatayo sa pintuan para salubungin ang mga tao, na kadalasang trabaho ng appointment bureau. Ang ibang mga taong naimbitahan ay hindi maaaring tumalikod sa guest-oriented. Bukod dito, binanggit ni Shijing noon na ang class meeting ay tinawag ng kanyang monitor. Bagamat hindi nakikita ni Shijing ang monitor sa loob ng maraming taon, hindi siya makapaniwala sa pagbabago. Sa mga panahong iyon, paano naging isang malaking tiyan, kalbo at matabang lalaki ang marangal na monitor? Dapat, hindi, si Shijing ay halatang medyo salungat sa sasabihin. Hindi mapigilan ni Aaron na matawa. Nawasak ang imahe ng lalaking Diyos. Ayaw aminin ni Shijing. Ngunit ito ay din mabuti, Shijing sa isip na ang tanging damdamin, tansyahin ang lahat ng pagsabog. Pagdating niya sa lalaki, tiningnan siya ng mabuti ni Shijing. Totoong malaki na ang pinagbago niya, ngunit nakikita niya ang ilang pagkakatulad mula sa hitsura nito, na talagang maganda para sa kanyang monitor. Shijing, Liu Wei. Si Liu Wei ay nakatingin sa taas-baba kay Shijing nang may kasakiman. Hindi niya inaasahan na may ganoong kagandahan si Shijing pagkatapos ng maraming taon na pagkawala. Kung ikukumpara sa maliit na batang babae sa paligid niya, mas magagalaw niya ito. Ang mga kabataan at magagandang babae ay isang hadlang para sa mga lalaki, ngunit para sa mga lalaki, ang tunay na lason ay si Shijing, isang mature na babae. Bilang isang lalaki, natural na naiintindihan ni Aaron kung ano ang ibig sabihin ng agresibong mga mata ni Liu Wei, kaya ang kanyang unang impresyon kay Liu Wei ay napakasama. Kahit na ayaw ni Aaron sa kanyang ama, hinding-hindi siya papayag na may ibang lalaki na mag-isip ng ideya ng kanyang ina. I haven't seen you for so many years. I didn't expect to change so much. Ang ganda mo talaga ngayon. Nakangiting sabi ni Liu Wei, sa harap ng sarili niyang babae, purihin ang ibang babae, hindi ito convergence. At ang maliit na babae sa tabi niya, bilang karagdagan sa mukha na may bakas ng displeasure, ay walang gaanong reaksyon, na makikita rin ang kanyang posisyon sa harap ni Liu Wei. I have not seen you for so many years. Malaki na ang pinagbago mo. Nag-aatubili na ngumiti si Shijing, ngayon lang nakilala, nasira ang ilusyon sa kanyang puso. Oo,
Tinapik ni Liu Wei ang kanyang beer belly na may buntong hininga sa kanyang mukha at sinabing, hindi ka na kasing gwapo tulad ng dati, ngunit sa kabutihang palad, matagumpay ang iyong karera at kumita ng kaunting pera. Kung hindi, imposibleng maimbitahan ka sa Longho Villa para sa isang party. Dapat mong malaman kung anong uri ng lugar ang Longho Villa kapag nakatira ka sa Yanjing. Ang tono ni Liu Wei ay halatang nagpapakita, ngunit para kay Shi Jing, ang paraan ng pagpapakitang tao ay talagang mababa. Bagamat hindi na kasing husay ang pamilyang Han, si Shi Jing ay isa ring mayamang babae. Dapat marami siyang nakitang bagay. Ang kalidad ng Longho Villa ay talagang kabilang sa pinakamahusay sa Yanjing. Sa pagkakataong ito, malaki ang aabutin mo. Ang pagiging magalang ni Shi Jing. Dahil dito, lalo pang naging proud si Liu Wei. Kinawayan niya ang kanyang kamay at sinabing, wala lang. Basta pera ang makakalutas ng problema, hindi problema sa akin. Ilang taon na akong nasa ibang bansa, pero hindi para sa wala. Sunod-sunod na nagsidatingan ang ibang estudyante sa meeting. Sinabi noon ni Shi Jing na karamihan sa mga taong dumalo sa pulong ay bumalik mula sa ibang bansa. Isa-isa silang nagbihis na parang aso, at ganoon pa rin ang lasa nila. Gayunpaman, ang nilalaman ng kanilang chat ay medyo kasuklam-suklam sa Aaron. Ipinahiwatig nila kung gaano sila matagumpay at kung gaano sila kayaman, halos oras na upang ilagay ang lahat ng iyong mga ari-arian sa mesa. Hindi mapuntahan ng Aaron ang mga paksang ito, kaya naghanap siya ng tahimik na sulok upang manatili. Shi Jing, naririnig ko dati ang ilang mga estudyante na nagsasabi na may problema sa iyong pamilya, hindi ba? Oo, nabalitaan ko na, pero sayang nasa abroad ako at wala akong maitutulong. This time, kakauwi lang ng lahat. Kung nahihirapan ka, sabihin mo sa akin at tulungan kang gumawa ng paraan. Lahat kayong mga kaklase, huwag kayong magalang sa amin. Isang grupo ng mga lalaking estudyante sa paligid ng Shi Jing ang naglunsad ng isang paksa, hindi ito walang dahilan, dahil sa mga babaeng naroroon, si Shi Jing ang talagang pinakakapansin-pansin, hindi lang ang isip ni Liu Wei ay hindi simple, ang ibang tao ay may masamang pag-iisip, gusto mong samantalahin ang pagkakataong ito para mapalapit kay Shi Jing, kung mahalikan mo si Fang Ze, mas mabuti. Hindi inisip ni Shi Jing ang sitwasyong ito, at habang ang mga lalaking estudyante ay nagpakita ng kanilang kabaitan sa kanya, naramdaman din niya ang puot mula sa mga babaeng estudyante, dapat nating bigyan ng higit na pansin ang sitwasyon sa aking pamilya. Ngayon walang malaking problema, sabi ni Shi Jing, paumanhin, ngunit narinig ko na ang iyong pamilya ay nahaharap sa kahirapan sa pananalapi at ang negosyo ay bumagsak. Paanong walang malaking problema? Huwag sabihin sa aming mga dating kaklase na talagang gusto naming tumulong you for the sake of face, estudyante A, paanong hindi natin mapipigilan, nahihirapan na kayo sa bibig, ngayon mga kaklase mo, pero hindi lahat ng pangkaraniwang tao lahat ng estudyanteng nakatira sa China ay hindi umimik. Bagamat hindi sapat ang kanilang katayuan sa lipunan para malaman nila ng sapat ang tungkol sa pamilyang Han, ang Wuji Summit kamakailan ay gumawa ng maraming ingay. Kahit na ang mga ordinaryong tao ay narinig ito, at ang ilang mga tao ay nagsabi na ang pamilyang Han ay babangon, kaya sa opinyon nila, wala talagang problema sa pamilya Han. Gusto lang nilang tumulong at makakuha ng isang bagay mula kay Shi Jing, hindi, salamat sa iyong pag-aalala. Dahil reunion ngayon, pag-usapan natin ang ating mga nakaraan. May kakayahan akong lutisin ang iba pang mga bagay. Sabi ni Shi Jing, may kakayahan ka bang lutisin ito? Kung titingnan mo ang mga batang ito, lahat sila ay gustong kainin ka sa kanilang bibig. Hindi ba mas madali para sa kanila na tulungan ka? Sa oras na ito, isang napakabiglang narinig ang boses sa likod ng karamihan. Sabay-sabay na napalingon ang mga tao. Isang babaeng may mataas na takong na may palda na nakabalot sa katawan at isang malukong at matambok na figure ang lumilitaw sa larangan ng paningin. Ang kanyang napakarilag na damit ay partikular na makulay. Gayunpaman, kailangang sabihin na ang babaeng ito ay may nakamamatay na tukso sa mga lalaki anuman ang kanyang hitsura o figure. Ikaw, si Liu Wei ang unang lumakad patungo sa kanya, ngunit ang kanyang mga mata ay naguguluhan. Classmate party kasi ngayon, wala siyang impresyon sa kaharap niya, kaya may nararamdaman siyang kakaiba. Ngumiti ang babae at sinabi kay Liu Wei, "Monitor, hindi mo ako naaalala. Hindi mo ba naaalala ang pangalan ko? Lin Fang."
Lin Fang. Ang dalawang salitang ito ay nagpaparamdam kay Liu Wei, ngunit sa ilang sandali, hindi niya maalala kung sino ang taong ito. Sa oras na ito, tumayo ang isa pang lalaking estudyante at mukhang nagtataka, ikaw talaga si Lin Fang. Sino kayo ni Shi Jing sa klase kanina? Sa pagsasalita tungkol sa bagay na ito, bigla nating napagtanto na ang insidente ng Banhua noong mga taong iyon ay hindi nagdulot ng maraming kaguluhan. Hindi kumbinsido si Lin Fang na si Shi Jing ay naging banhua. Nagdaos din siya ng aktibidad sa pagpili sa klase, at gumastos pa ng pera para makaakit ng maraming estudyante. Sa mga tao sa pinangyarihan, maraming tao ang nakinabang sa kanya. Pero syempre, pinapakita lang ni Lin Fang na kinikilala siyang kaklase. Kung tutuusin, maganda siya, at may tiyak na agwat sa pagitan nila ni Shi Jing, kaya sa puso ng mga kaklase niya, iniisip pa rin niya na si Shi Jing ang pinakamaganda. Ngunit ngayon, ang mature na lasa ni Lin Fang ay ganap na kapareho ng kay Shi Jing. Higit sa lahat, ang mga damit ni Lin Fang ay mas bukas ang isipan, na nagbibigay ng mensahe sa mga lalaki na tila mas madali siyang hawakan kaysa kay Shi Jing. Si Lin Fang naman, patawarin mo ako sa paglimot ko sayo. Lin Fang, hindi ko ine-expect na ilang taon na kitang hindi nakikita. Lalo kang gumaganda. Isa ka talagang banhua. Tahimik ang figure na ito, kung gaano kahusay ang pagpapanatili, ang aming klase na maaaring ihambing sa iyo. Isang grupo ng mga visual na hayop ang agad na damayla kay Lin Fang, tulad ng isang lobo na may mahabang kalamnan na nakakita ng isang piraso ng sariwang karne. Walang choice si Shi Jing kundi ngumiti. Hindi niya binigyang pansin ang labanan ng pagbabawal kay Huan noong mga taong iyon. Kahit sa mga mata ni Shi Jing, ang banhua ay walang pangalan, na walang halaga. Kaya hindi niya ipinaglaban ito, ngunit naisip ni Lin Fang na ito ay isang kompetisyon ng unilaterally. Sa harap ng pambabola ng mga lalaking estudyante, si Lin Fang ay labis na nag-e-enjoy. Lumapit siya kay Shi Jing at pinabilis ang tibok ng kanyang puso sa mga nakakaakit na hakbang. Shi Jing, ilang dekada na ang nakalipas. Hindi pa tayo nagkikita simula nang magtapos tayo. Sabi ni Lin Fang light. Oo, tulad ng karamihan sa iyong mga kaklase, nag-abroad ka. Mukhang napaunlad ka ng husto, sabi ni Shi Jing. Ngumiti si Lin Fang ng may pagmamalaki. Ito ay napakahusay. Hindi maibubuod ng tatlong salitang ito ang kanyang pag-unlad. Ngayon, si Lin Fang ay isa ng sikat na babae sa isang banyagang upper-class society, at medyo sikat na siya. Marami siyang kakilala na malalaking tao. I'm so excellent. I've certainly developed well. Walang isa sa top 20 ng world's wealth list na hindi ko kilala. Sabi ni Lin Fang. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, maraming mga estudyante ang hindi makapagsalita. Kilala pa niya ang lahat ng nangungunang 20 mag-aaral sa listahan ng kapalaran sa mundo. Hindi ito pagmamayabang. Tinatangkilik ni Lin Fang ang sorpresa at paghanga ng mga tao sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit siya bumalik para dumalo sa reunion. Siyempre, ang pinakamahalagang bagay ay ang patunayan na siya ay mas mahusay kaysa kay Shi Jing. Sa oras na iyon, siya ay hindi kumbinsido at nais na makahanap ng isang pagkakataon upang mailabas ang kanyang galit. Ngayon ang pinakamagandang oras. Alam ko ang hirap sa pamilya mo. Pwede ba kitang tulungan? Patuloy na sinasabi ni Lin Fang kay Shi Jing. Ang krisis ng pamilyang Han ay hindi mahalaga kay Shi Jing. Bukod dito, ang kasalukuyang pag-unlad ng Aaron ay nasa tuktok ng listahan sa Yanjing. Bagamat hindi gaanong pinalaki ang pagkaunawa ni Lin Fang sa nangungunang 20 sa listahan ng kayamanan sa mundo, naniniwala si Shi Jing na sa kasalukuyang edad ni Aaron, ang kanyang mga tagumpay sa hinaharap ay tiyak na magkakaroon ng mas malaking tagumpay. Maliit na bagay lang sa bahay. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Sabi ni Shi Jing. Maliliit na bagay. Sa isang mapang uyam ng ngiti, sinabi ni Lin Fang, nabalitaan ko na ang pamilya Han ay malugi. Maaari ba itong maliit na bagay? Puno ng panunuya ang tono ni Lin Fang. Nararamdaman din ni Shi Jing na sadyang gusto niyang puntiryahin ang sarili, ngunit hindi siya nagagalit dahil pinanghahawakan niya ang prinsipyo na mas mabuti kaysa mas mababa. Mabangkarot man ako, it's my own business. Don't bother, sabi ni Shi Jing. Paanong pinabayaan ni Lin Fang si Shi Jing ng ganoon kadali? Kung tutusin, mahirap maghintay ng pagkakataon. She continued, so,
women must rely on their own ability to be strong. Para lang kumapit sa mga makapangyarihang tao kung ikakasal sila sa isang mayamang pamilya. Kung wala silang tunay na kakayahan, wala silang silbi kung pangarap nila, ay nasira. Halatang wala si Shi Jing. Ngunit para sa pag-aaway ng dalawang lalaki sa isa't isa, ang ibang mga tao ay hindi lumabas upang mag-adjust. Ang isa ay ang mga babaeng iyon ay hindi maglakas loob. Pagkatapos ng lahat, ang isa ay manugang na babae ni Han, at ang isa ay nagsasabing alam niya ang nangungunang 20 tao sa listahan ng yaman sa mundo. Hindi sila kwalipikadong makialam. Sa mga lalaking iyon, mas lalo silang nag-aatubili na makisali, dahil ito ay isang pagkakataon para sa kanila. Kung si Shi Jing ay nasugatan sa bagay na ito, maaari silang kumilos bilang mga manggagamot upang aliwin si Shi Jing. Bagamat nakaupo si Han Sanchen sa isang sulok sa di-kalayuan, malinaw sa kanya ang pag-uusap ni na Shi Jing at Lin Fang. Bagamat hindi niya alam kung paano ang relasyon ng dalawa, si Lin Fang ay punong-puno ng pertinensya at halatang tinatrato si Shi Jing bilang nakakasira ng mata. Nay, simula nang dinala mo ako dito, hindi kita pababayaan. Inilabas ni Aaron, nakausap ang sarili, ang telepono at idinial ang numero ni Nangang Bolang. Bago umalis sa Yanjing, espesyal na nakilala ni Nangang Bolang ang Aaron. Nagpalitan sila ng kanilang impormasyon sa pakikipag-ugnayan upang makontak ni Aaron si Nangang Bolang sa sandaling siya ay gustong pumunta sa kabilang panig ng mundo. Nagring ang telepono nang makita ni Nangang Bolang na si Aaron ay mukhang nagulat coming to Nangang family so soon. Nangang Bolang, the top 20 of the world's wealth list, how many of them are you after the phone is connected? Aaron hindi alam ni Nangang Bolang kung ano ang gustong gawin ni Han Sanchen, pero dahil sa takot sa kanya, hindi siya nagbalak na magtago, at sinabing, 7 sa 10 ay ngumiti si Han Sanchen, kung may makarinig nito, siya ay mabiglaol, siya ang backstage controller ng world economy, at marami sa mga tinatawag na mayayamang tao ay pupinya lang. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!